Ang topic natin ay the true Christians. Hindi dahil sa sinasabing siya ay Kristiyano, ay siya nga ay tunay na Kristiyano na. Una, alamin natin ang meaning of Christian. From the Greek word, Christianos, meaning followers of Christ. Christians denoting those who are followers of Jesus Christ. It is found only in Acts 11:26, 26:28, and 1 Peter 4:16. Yan ang sinasabi sa Expository Dictionary of Bible Words, page 180. Ang Greek word na Christianos, according to its meaning, the biblical meaning is adherent of Christ. Yan ang sinasabi sa the New International Dictionary of the Bible, page 210. Meron ding tinatawag na mga Herodians. Sa Bible, mababasa natin yung Herodiano. Anong Herodians? A party mentioned only 3 times. Matthew 22:16, Mark 3:6, Mark 12:13. As joining with the Pharisees to oppose Jesus, nothing more is known about them than what the Gospel state. It appears that they were neither a religious sect nor a political party, but Jews who supported the dynasty of Herod and therefore the rule of Rome. The first time they are seen joining with the Pharisees to destroy Jesus. The second time, trying to trap Jesus by asking him whether it is proper to pay tribute to Caesar. And we have the reference. Ang pangalawang alamin natin ay the significance of being a Christian or disciple of Christ. Number 1, this is the mandate of Christ to His apostles to make disciples of all the nations. Kaya nga na sinasabi sa Matthew 28:18-20 na yan ang mandate ng ating Panginoon, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. And number 2, significance of being a disciple, we can give honor and glory to God being a true Christian, na mababasa natin sa 1 Peter sa chapter 4 sa verse 16. Ganito ang pahayag ng salita ng Diyos. Ngunit kung ang isang tao'y magbata gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Kaya may mga nagbabata dahil sa kasalanan, ngunit kung magbata dahil sa pagiging Kristiyano, anuman ang kanyang danasin, pag-uusig, sinabi naman ng Panginoon yan, a servant is not greater from his master. Huwag ikahiya ang pagiging Kristiyano, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. At number 3, significance, the entrance into God's kingdom is promised to the true Christian. Hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, sabi sa Matthew 7:21, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap. Kaya nga ang disciple, ibig sabihin ay doer. Hindi lamang siya learner, but a doer of God's will. Kaya hindi lamang ang tumatawag, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Diyos. Sa makatwid baga ay ang mga alagad o ang mga Kristiyano.
iyon ang papasok sa kaharian ng langit.